Update po tayo sa katatapos lang na hostage crisis sa Maynila. Makakasama natin live si Maris Umali. Maris? Ivan, Connie, matapos nga ang madugong hostage taking, isa-isa na ngang dinala dito sa ospital ng Maynila ang mga biktima ng pang-hostage. Yan nga nakikita nyo, 4 na batch na ng mga sugatan ang dinala rito sa ospital ng Maynila. 4 na babae lahat at 2 lalaki. Sa kasamaang palad, Ivan at Connie, 2 sa 6 na ito na dinala rito sa ospital ng Maynila ay idineklara ng patay ng medical team. Dahil nga sa tindi ng tamang tinamo nila sa iba't ibang bahagi ng katawan. Yung isa, si Ken Leong, matindi raw talaga yung tamang tinamo niya sa kanyang mga braso. Ang kwento sa atin nitong si George Go, yung President Emeritus ng Volunteer Firefighters, siya yung nakikipag-usap sa atin sa mga media dahil nga napakahigpit na seguridad dito. Hindi tayo nakakapasok sa loob ng ospital, wala rin tayo nakakausap na doktor. Ang sabi niya sa atin, nakausap niya mismo yung asawa nitong si Ken Leong, si Aminang, yung asawa niya. At kinuwento nga nito na nung mga bandang alas 8 na ng gabi, medyo nagwala na itong hostage taker at biglang namaril na. At nung nakita nitong si Ken Leong na matatamaan ng kanyang mag-anak, ay biglang iniharang niya yung kanyang katawan, kaya't siya ang nagtamo ng matinding tama. Bukod kay Ken Leong, nasawi na rin itong si Yung Yinang, isang babae ito. Ang pakiusap sa atin, Ivan at Connie, nitong asawa nitong si Ken Leong na si Aminang, ay sana kung meron daw nakakita sa kanyang 3 anak dahil nahiwalay sila nung dinala na sila dito sa ospital, dalhin dito sa ospital ng Maynila dahil nga traumatized nga itong ina. Ang mga pangalan nila ay si Jason Leong, Doris Leong at Jessie Leong. Samantala, Ivan, yung iba pang mga dinala rin dito dahil sabi nga natin 6 sila, yung 4 mukhang stable na yung kanilang sitwasyon. Yung isa nga sa mga hostage ay nagawa pa niyang makipag-usap sa atin at naikwento nga niya ng bahagya yung nangyari sa kanila sa loob ng bus. At ang gusto na lang nila ngayon ay makauwi na sa kanilang hotel para makapagpahinga na. Yan din ang sitwasyon ng iba na, yan, yung nakikita niyo sa video, yan si Liu Ying Chuan. At kinuwento nga niya na maayos-ayos na yung sitwasyon ng iba. May isa lang na naka-dextrose sa ngayon. Alamin pa natin, Ivan at Connie, ang mga sitwasyon itong mga pasyenteng dinala na dito sa ospital ng Maynila at ihatid natin kung may panahon pa maya-maya lamang. At yan muna pinakasariwang balita mula rito sa ospital ng Maynila. Ivan at Connie? Maris, pakikwento lang kung nung sa puntong nagsimula ng mamaril itong si Captain Mendoza, Inspector Mendoza. Oo, Rolando Mendoza. Ito ba pasadyang namili siya ng mga babarilin niya o randomly nagpuputok siya ng baril? Paano daw nangyari? Ang kwento nitong hostage na nakausap natin mukhang random na. Talagang parang kung saan na siya namaril. Parang nawala siya sa sarili niya at kung sino-sino na ang kanyang pinagbabaril dun sa loob ng bus. Kaya nga yung mga tama nitong mga sugatan na dinala dito sa ospital ng Maynila ay kung sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. At yan nakikita nyo, yan si Aminang Leong. Yan yung traumatized talaga. Yung asawa niya yung namatay dahil sabi niya, kwento niya, talagang tinakban na siya ng asawa niya nung namaril na itong si Rolando Mendoza. Okay, Marisa, sa iyong information dyan, meron bang mga bata pa na nabaril din na nandyan pa? O puro ito ay mga babae at lalaki lamang na nakita natin na mga adults? Oo, medyo adults na itong mga dinala dito sa ospital ng Maynila. Walang mga bata tayong nakita. Mukhang sa ibang ospital sila dinala, Connie. Alright. Maris, nakita natin may mga injuries din ng lacerations. Saan na-sustain ito? Nadaanan ng bala o dahil sa mga shards of glass kaya? Ang kwento kasi sa atin ni George Go, itong nakausap lang natin, mukhang sa tama ng bala aalamin pa natin kung yung mga salamin na nabasag mula dun sa bus, natamaan din sila nun, kaya sila nagtamo ng mga ganyan katitinding mga sugat, Ivan. Meron na bang mga kinatawan sa kanilang embahada na nag-aasikaso sa kanila dyan ngayon, Maris? Ang nakita lang natin dito
ay yung mga taga-Firefighters Association. Ito yung mga Volunteer Firefighters Association na talagang nagmadaling pumunta sa lugar para madala sila sa ospital. At sila yung nagbigay ng paunang lunas, yung mga first aid habang dinadala sila rito sa ospital. Pero mula dun sa embassy nila ay wala pa tayong namamataan dito sa ospital ng Maynila. So itong nakikita natin mga fire volunteers to na Chinese that can speak the language, ano? Kaya sila yung nagko-comfort Yes, so far. nakakapag-Tagalog nga rin sila eh. Okay. Maris, Actually, itong mga nakausap natin, nakakaintindi siya ng English, kaya nakausap natin siya kanina. I see. Maris, pwede bang nakikita natin sa video ngayon, obviously disturbed itong Ali at matinding trauma ang nararamdaman niya. May Siya yung idea ba tayo? namatayan ng asawa, Ivan. Siya yung namatayan ng asawa. Siya yung Si nakita Ken rin Yong. natin. Oo. Siya yung pinakita rin kaninang inilabas mula dun sa bus. Oo, siya rin yun. Medyo kumpara dun sa iba na talagang halos unconscious nung una nating nakita na dinala dito sa ospital. Yung babaeng yan, isa sa mga medyo kumbaga, maayos-ayos yung lagay niya dahil talagang conscious siya. Pero yun nga lang, traumatized siya, Ivan. Oo. So siya rin yung nananawagan dun sa tatlo niyang anak, ganun ba? Oo, ulitin lang natin, Connie. Yes. Si Ami Nang Yong, siya yung nananawagan dahil nga magkasabay silang dinala dito sa ospital ng asawa niya. Yung asawa niya namatay at kaya naman sobra siyang disturbed bukod sa traumatizing experience na naranasan niya doon mismo sa bus, sa hostage taking. At bukod doon, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa niya nakikita yung tatlo niyang anak. Si Jason Leong, Doris Leong, tsaka si Jessie Leong. At nakikiusap siya, nananawagan siya sa kung sino man ang nakakita dito sa mga tatlong anak niyang to or kung dinala man sa ibang ospital, sana raw dalhin dito sa ospital na Maynila para makapiling na niya. Connie? Alright, maraming salamat, Maris Umali, nag-ulat ng live.